Good morning po mga kapatid. Maaaring nagulat kay suot ko. Ito yung regalo sa akin ng mag-asawang Pastor Rudy at si Sister G. At noong 75 years na birthday ko. Good morning sa inyo. Alam niyo po, naalala ko na ilang taon din akong nag-preach sa Manila City Jail sa mga bilanggo at maraming karanasan. At naging tagapakinig namin yung pong asawa ni Sister Basyon na kilalang berdugo sa Bayaw. Bayaw ni Sister Basyon. Pangalan nun? Joey, yung berdugo sa Jones Bridge Massacre. At hanggang ngayon yata, nasa Muntinlupa na, hindi pa na-felto. Pero may mga karanasan kami na napapakinggan. Marami kaming mga naging tagapakinig na ngayon po ay nakalabas na, naging Kristiyano, ang iba ay naging pastor. At purihin ng Panginoon sa pangangaral ng kanyang salita. At isa sa mga kwento ng bilangguan ay tungkol sa isang binata na ngayon ay isang pastor na rin. Kalimutan ko kanyang pangalan, basta ang alam ko noon, naglilid yun ng kanta, si Supsupin ba yung apelyido? Kilala ni Bob yun. At ngayon ay pastor na rin, nag-abroad. At ang kwento niya sa buhay, meron siyang, ewan ko siya sa kanyang sarili yon o kwento niya, karanasan niya. At sabi niya, isang binata na talagang barumbado, problema sa bahay, at laging pasakit sa puso ng mag-asawa ng kanyang mga magulang. At grabe talaga, hindi matanggap ang binatang ito dahil sa kanyang kasamaan. At naglayas, naging swail sa kanyang mga magulang, lalo sa kanyang ina na nagmamahal. At naglayas ito, at sa kanyang paglalayas, lalo siyang nalulong sa mga bisyo, sa droga, sa alak, sa pagnanakaw, at iba pang mga krimen, hanggang siya po ay nahuli at nabilanggo. At siya'y nasintensyahan ng 10 taon sa bilangguan. Matagal siyang nawala sa kanyang bahay, sa kanyang pamilya, dahil sa kanyang kasamaan. At sa kanyang pagkabilanggo, nakarinig siya ng pangangaral ng Ebanghelyo. Isang pastor na tapat na nangaral ng Ebanghelyo at sumupok sa kanyang puso. At nakita niya ang kanyang pagkamakasalanan, nakita niya ang kanyang pagkukulang sa kanyang mga magulang, at nakikita niya ang lahat ng kasamaan niyang ginawa sa kanyang kapwa. At doon siya po ay nagsuko ng buhay kay Kristo. At siya ay naging Kristiyano sa loob ng bilangguan. Ngunit siya ay nagtiis ng 10 taon sa kanyang sentensya. At nung malapit na siyang makalaya, sumulat siya sa kanyang nanay. At ganito ang kanyang pagkakasulat, sang-ayon sa aking naalala. Ang sabi niya, "Nanay, hindi ko alam kung tatanggapin niyo pa ako sa bahay. Dahil sa tindi ng ginawa ko sa inyo, ako po'y papalabas na ng bilangguan. At ako'y uwi. Uwi diyan sa atin. At kapag ka nandun ako at malapit na, titignan ko kung ako'y tatanggapin niyo pa." At sa araw nga ng kanyang paglaya, sumakay siya sa bus. At may katabi siyang isang matanda na kababayan niya rin. Nagkwentuhan sila at naikwento niyang kanyang karanasan na ngayon gusto niyang umuwi sa kanyang bahay. Pero hindi niya alam at sigurado kung siya'y tatanggapin ng kanyang nanay. At sa kanyang sulat, ganito ang pagkakasabi, "Nanay, kung ako'y tatanggapin ninyo, magtali kayo ng puting panyo diyan sa puno sa harapan ng bahay natin. At kapag nakita ko ang puting panyo, bababa ako sa bus at uwi. At kung hindi naman, tutuloy-tuloy ako sa bus. Hindi ako bababa." At habang bumibiyahe ang bus, sabi niya, papalapit na, hindi kayang tignan yung kanilang bahay sa puno, sa harapan at makita yung panyo. At yung matanda na kanyang katabi, kakwentuhan niya, sabi niya, "Pwede po ba
kayo na pong tumingin. Di ko kayang tingnan yung bintana, yung bahay namin. At yung lola ang siyang tumingin sa bintana at siya nakayo ko. At mamaya-maya nakita ng binatang ito na pinaling yung mukha niya, tinignan siya ng lola at yung lola mismo umiyak. Ang sabi, hindi lang isang panyo, anak, buong puno, punong-puno ng puting panyo. At doon, yung binatang ito halos lumukso sa bus at pauwi sa bahay dahil sa kanyang pagbabalik loob sa kanyang ina. Ngayong umaga, mga kapatid, may kaugnayan yung ating paksa sa kwentong yon. At ito yung paksang pagbabalik loob or conversion na ating pinag-aaralan ng serye tungkol sa Order of Salvation. Nakita natin nakaraan sa ating pong pag-aaral, ang Order of Salvation o kaayusan ng kaligtasan ay nagsimula sa walang hanggan na plano ng Diyos. Kung tawagin yan is election. At nais kong gamitin muli yan. Election. Ang election po, ito po ay plano ng Diyos mula sa walang hanggang pasimula. So ito ay plano ng Diyos from eternity past. Ito ay kasama sa kanyang decree, sa kanyang pagtatakda. At sa takdang panahon, yung kanyang mga pinili, yung kanyang pagpili sa walang hanggang pasimula, ito ay nasundan ng effectual calling. Ito'y pagtawag ng Diyos sa makasalanan at ginamit niya ang general calling. Pag sinabing general calling, gospel. Kaya lahat ng tao kailangang makarinig ng gospel. Yun ang kanyang pantawag, yun ang kanyang tinig, yun ang kanyang mensahe. General gospel, para sa lahat ng tao, walang pinipili. Pero pagdating po sa kaligtasan, ang Espiritu po ang tumatawag. Espiritu tumatawag, kung tawagin yan, effectual calling sa loob ng puso na ng tao. Okay? Ginagamit ang gospel at ang Espiritu mismo ang nagbabago sa puso ng tao. Siya ang tinatawag. Kaya pagkatapos po ng effectual calling, ang kasunod niyan ay ano? Regeneration. Ito yung pag-opera ng Espiritu Santo sa buhay. Effectual calling, gospel, ang ginagamit ng Diyos. Kaya tayo napakikinig, mayroong mga imbitasyon, malaking gawain, Bible study, Sunday school, at preaching. At ang Espiritu Santo ang siyang nagbabago ng puso. Halimbawa dyan, Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27. John 3, 3, and 5. Malibang kayo ay panganak sa Espiritu Santo, hindi kayo makakapasok at makakita ng karya ng Diyos. Regeneration. Ngayon sa regeneration po, ang ibinibigay dito, binabago yung ating puso, ang binibigay nitong regeneration, kung tawagin yan ay, anong kasunod? Conversion. Conversion. Ito ngayon yung ating paksa. Sa conversion po, ang taglay naman, binibigay naman dyan mula sa regeneration, repentance and faith. Okay? So, ang nilalaman po ng conversion ay repentance and faith. Repentance po, kung tawagin yan, ay ang conversion po, kung tawagin yan ay repentance and faith. Binibigyan ng, mula sa regeneration, binagong puso, at binigyan ng repentance and faith, kaya kung tawagin yan ay conversion, nagbabago yung tao.
ang tao ay tumatalikod sa kasalanan at lumalapit sa Diyos. So, conversion. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Pagbabalik loob. So, ang pagbabalik loob po, itong conversion, ay nagtataglay ng dalawang biyaya. Kung tawagin yan ay repentance and faith. Okay? Yan po ang conversion. So, ang repentance and faith, ang kasunod niyan sa ating pong order of salvation is justification. Kaya ang taong pinili, tinawag, binago, at nakikita sa kanyang buhay, kasama na rito ang tao, tungkulin ng tao at Diyos. Gawa ng Diyos, gawa ng Diyos, gawa ng Diyos, plano ng Diyos, plano ng Diyos, gawa ng Diyos, gawa ng Diyos, gawa ng Diyos, gawa ng Diyos, at tungkulin ng tao. Kaya nagre-repent at sumasampalataya. Siya ay converted, nagre-repent at sumasampalataya, at dahil siya ay nagsisisi at sumasampalataya, siya ay inaring ganap ng Diyos. Inaaring ganap ng Diyos. Nagiging anak siya ng Diyos as if wala siyang kasalanan. Justified siya. Kaya sunod niyan, ginagawa siyang anak. Inaampon siya ng Diyos. Doon pa lamang siya nagiging anak. Tignan nyo, ang pagiging Kristiyano, hindi pagiging anak ng Diyos, basta sabihin lang ako'y anak ng Diyos. Anyan po ang order of salvation. Yun yung loob ng ating pananampalataya. Ngayon, dahil siya naging anak, ang kasunod niyan ay sanctification. Ibig sabihin, nagiging banal siya, nagbabago siya sa araw-araw. Yung kanyang ugali, yung kanyang asal, yung kanyang pananalita, yung kanyang pag-iisip, yung kanyang kilos, ayan ay napapatunayan sa kanyang pagbabago sa araw-araw. Nagiging banal, nagiging sanctified siya. At yan ay hindi titigil hanggang katapusan yan. Kaya ang kasunod niyan ay perseverance of the saints. Of the saints. Yung kawalang pagtigil ng Kristiyanong pagiging Kristiyano, ano man ang mangyari. Then, panghuli ay glorification. So ito, plano ng Diyos. So walang hanggang simula. Gawa ng Diyos, walang kabilang ang tao, at gawa ng Diyos ang pagtawag sa pamagitan ng gospel, pero Espiritu Santo ang nagbabago sa puso. At dahil dyan, tinawag siya, binago siya. Naging bagong tao, bagong silang siya. Bagong silang. At sa kanyang pagkakabagong silang, nagtataglay siya ng pagsisisi at pananampalataya. Dahil meron siyang pagsisisi at pananampalataya, siya po ay nagbabalik loob sa Diyos. Dito pa lamang, no? Pagbabalik loob sa Diyos. So, nandiyan na yung katungkulan ng tao na siya'y magsisi at sumampalataya. At dahil siya'y nagsisi at sumampalataya, ginawa siyang ganap ng Diyos. Pinatawad siya, pinawalang sala siya, doon pa lamang. So, hindi po tama yung magpapako ka sa krus para patawarin ka ng Diyos. Hindi yung gagawa ka ng mabuti, magpapakabait ka, para ikaw'y patawarin ng Diyos, magkumpisal ka, para patawarin ka ng Diyos, dahil pinatawag ka ng pare. Hindi po ganoon ang pagpapatawa ng Diyos. Nagsisimula po rito. Nagsisimula sa gawa lamang ng Diyos. Plano ng Diyos ang kaligtasan natin. Kaya nga, biyaya, kaloob, hindi natin pinagsisikapan. Okay? So, plano ng Diyos, ginawa ng Diyos ang pagtawag sa iyo, inupirahan ka sa puso, binigyan ka ng dalawang biyayang makapagbabago, kaya ikaw ay converted at sumampalataya, kaya ikaw ay pinawalang sala na parang walang nangyaring kasalanan sa iyo dahil yung katwiran ni Kristo ang ibinibigay sa iyo. Kaya nga, ikaw ay inaring ganap.
bawat isa sa atin dito, bagamat tayo po ay nagkakasala pa sa ating likas na kalagayan ngayon, pero sa mata ng Diyos, you are completely justified. Ikaw ay malinis. Ikaw ay pinatawad. So therefore, kung pinatawad ka, ikaw ay naging anak. At dahil ikaw ay anak, mamumuhay ka bilang anak ng Diyos. Magiging banal ka. Kasama ang Diyos sa ating kabanalan at yung ating katungkulan. Kaya araw-araw nagbabagaw tayo. Imposibleng hindi magbabago. Kaya nga lamang, it takes time. Hindi ito minsan biglaan. Mayroong biglaan, sa isang sermon lang nangyayari, bago ka na, at maraming nangyayari ganyan. Tulad ni Pablo, hindi si Pedro ay nagkasala pa, kahit na siya ay isang maalagad na, apostol na, pero nagkasala pa rin siya. Pero si Pablo, biglaan. Yan, mayroon din sa atin diyan. Sanctification, kaya taglay natin, banal na tayo sa harapan ng Diyos, pero nagpapatuloy pa rin tayo progressive sanctification. At tayo'y makapagtitiis hanggang wakas dahil sa ginawa ng Diyos natin dito. Okay? Ito yung mag-iingat sa atin. Kaya ngayon, kung alam natin yung ating kaligtasan, mayroon tayong faith. Alam natin yung panampalataya natin. Kaya pag sinabi, paano ka naligtas? By faith. Pag sabing by faith, alam mo, ibig sabihin nun, ang Diyos gumawa sa walang hanggan, tinawag, tinago, kinonvert, justified, adoption, sanctification. Alam mo yung kalooban o loob-loob ng iyong panampalataya. Kaya hindi basta-basta umaangkin na ako'y sumasampalataya. Maraming tao ang umaangkin na sila'y may pananampalataya. Di ba? Lahat ng tao. Tanungin mo, ano yung pananampalataya nila? Hindi nila alam. Ang alam nila, damdamin. Ako'y ligtas na. Kasi ako'y sumampalataya. Pero hindi nila mapatunayan. Pero as a Reformed Baptist Christian, bilang isang Reform na Kristiyano, alam natin yung faith natin may laman. Okay? Hindi ito lukso sa dilim, lundag sa dilim na panampalataya, hindi emotional. Kundi yung faith natin may laman, batay sa salita ng Diyos. At dito sa ating kaalaman tungkol sa ating kaligtasan, diyan natin makikilala rin kung sino ang Diyos. Kaya hindi lamang pananampalataya sa kaligtasan ng ating pinanghawakan din natin kung sino ang Diyos sa lahat ng aspeto ng ating kaligtasan. Now, gusto kong basahin muna yung Ephesians 2:1 para lang mapunta tayo rito sa conversion, ano? Ephesians 2:1, tapos verse 4 and 5, ganito ang pagkakasabi. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So remember, ito yung decree ng Panginoon na mayroon siyang ililigtas. Pagdating po sa history of salvation, ang Diyos na ay bumagsak ng tao sa kasalanan, so ang Diyos ay tumawag, effectual calling. Kaya sabi nito, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilalakaran. So yun ang buhay ng makasalanan after the fall. Ayon sa lakad ng salibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak na pagsuway. So kailangan ang Diyos ay tatawag. Ngayon, verse 4, ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya at kay naligtas. Regeneration. No? Nung tawagin tayo binuhay sa pamamagitan ng biyaya at kaya tayo ay sa biyaya naligtas. Sa regeneration naman,
Ang sabi po sa Ezekiel chapter 36, verse 24 to 28, ganito ang pagkakasabi. Yung pong kapanganakang muli, born again experience, gawa ng Diyos ito. Okay? Simula sa pagkatawag sa atin, tinipon tayo at tayo po ay binigyan ng bagong buhay. Ganito ang pagkakasabi sa Ezekiel chapter 36, verse 24 hanggang 27. Ang sabi sa 24, sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa, pipiliin tayo, tatawagin, at titipunin ko kayo mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. Tumutukoy sa Israel, na nangalat ang Israel, pero sila'y tinipon, ginawang isang bayan ng Diyos. Tulad sa isang Kristiyano, tayo po'y tinatawag at tinitipon. Ang sabi rito, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Ibig sabihin, ito yung simbolo ng salita ng Panginoon, iwiwisik sa atin sa pangangaral. Kayo'y magiging malinis sa lahat ng inyong karumihan at lilinisin ko kayo sa lahat ng inyong mga Diyos-Diyosan. Sino rin maglilinis? Diyos lamang, hindi ang tao ang maglilinis sa kanyang sarili. Ang sabi sa 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Ito na yung bagong kapanganakan. Regeneration. Bibigyan tayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu. Hindi lamang tayo binabaguhan ng puso at ng bagong espiritu, ilalagay pa niya ang kanyang espiritu sa atin. Galatians 4:6. Ang sabi ng salita ron, dahil kayo mga anak, isusugo ng Ama ang espiritu ng kanyang anak na siyang manahan sa inyong mga puso. Ito yung binibigay sa atin. So tayo naging tahanan ni Kristo. Ang sabi rito sa ating 26, aking alisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo. Ano ibig sabihin? Tayo po ay bibigyan ng kakayanang sumunod, lumakad sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi diyan, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking tuntunin, ayon sa kanyang batas, ayon sa kanyang kalooban, at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Kaya ang Kristiyano, hindi na kailangan dapat utusan na huwag kayong umabsent, huwag kayong ganito. Kusa yan sa ating puso, ilalagay ng Panginoon yung pusong masunurin. 28, kayo'y maninirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Doon pa lamang siya naging ating Diyos at tayo ay kanyang bayan. Ngayon, sa kapanganakang muli, dito, ito ay nagbibigay sa atin ng dalawang biyaya. Pagsisisi at pananampalataya. At dahil nasa atin, ito hindi po magkahiwalay. Parang coin yan No? Parang coin yan Yung dito, yung ibon, sa kabila naman ay tao. Hindi pwede magkahiwalay ang faith and repentance. Kaya pagka ikaw ay nagsisi ka dahil ikaw ay sumampalataya kay Jesus. Kaya pag ikay sumampalataya kay Jesus, sumampalataya ka kasi nagsisi ka ng iyong kasalanan. Nagbalik loob ka. Okay? So dito po sa regeneration, dyan yung repentance and faith. Ngayon, ang ating bibigyan ng side, yung repentance. Itong R. Kung tawagin niyan is conversion. Sa pagsisisi natin, actually, tayo po ay dahil naku-convert. Tayo po ay nagbabalik loob. Sa ating pagbabalik loob, kasama din ang pananampalataya. Kaya ang conversion po o ang pagbabalik loob ay nagtataglay ng dalawang biyaya, pagsisisi at pananampalataya. At yung pagsisisi at pananampalataya ay na-convert ka, na bago ka, then tatanggapin ka ng Diyos bilang walang kasalanan. Justified ka. Dahil nakita yung pagkilos sa pagbabalik loob at pananampalataya kay Kristo, ikaw ay justified. You are justified by faith
alone. Dito po sa conversion, mayroon pong God and man. Magkasama yan. Dahil ang Diyos ang nagbago sa iyo ng puso, ikaw ngayon ang kikilo sa panampalataya at pagsisisi. Okay? Dito pa lamang. Pero hindi hiwalay doon sa pagkakaplano ng Diyos. Kaya ang kaligtasan natin, buo pa rin sa Diyos. Pero pagdating sa conversion, may tungkulin tayong magsisi at sumampalataya. Ang narito, hindi ito biglaan. Minsan inaabot ng 1 araw, 2 araw, 1 linggo, 1 buwan. Kaya mayroong mga experiences na naglalakad sa kalsada after siya makapakarnig after 3 months sa kanyang pakikinig ng preaching. At sa takdang panahon, doon siya binuksan ng gugulat siya. Umiiyak siya. Kasi naranasan niya yung pagkilala ng kanyang sarili na siya isang makasalanan. Nagre-repent siya, lumuluhod siya. Kaya marami pong nagte-testimonying born again na siya po ay na-born again nung siya naliligo sa banyo. Alam natin, totoo yun. Pero hindi ibig sabihin, yung paliligo niya ang nagdahilan kaya siya na-born again. Alam natin, doon time na yun, doon siya nabuksan ng Panginoon. Sa takdang panahon nga Galatians 4:4. Sinugo si Jesus sa takdang panahon. Ephesians 1:11, ayon sa kalooban, ayon sa plano ng Diyos, tayo po'y nabibigyan ng biyaya. Pero ito pong election, eternity pa yan, tapos yan. Pagtawag, gawa ng Diyos, minsan matagal kang tinatawag. Okay? Matanda ka na, tulad sa akin, 37 years na akong namumuhay sa kasalanan bago ko nakaranas ng pagtawag ng gospel ng Diyos. At doon ako naoperahan ng Banal na Espiritu na regenerate. At right there and there, no, nawala yung inom ko. No, ako'y ma-convert. Nawala yung inom, pero sigarilyo may kaha pa rin dito. Medyo dahan-dahan. Okay? Pero pagdating sa ikaw na justified, naging anak, totoo yan, eto na sanctification na talagang mababago tayo. Ngayon, hindi pa tayo perfecto. Minsan nagkakaaway pa tayo dahil mayayabang pa tayo Pinapataas pa natin yung ating sarili. Mas magaling tayo kaysa iba. Nasa proseso po tayo ng sanctification, mga kapatid. At magpapatuloy yan sapagkat binigyan tayo ng kakayanan to persevere unto the end. Okay? So, wag po tayo magtaka, wag nating apurahin ang bawat isa sa atin na masyadong mabagal. Alam niya bakit siya mabagal? Kulang siya sa pakikinig ng salita ng Diyos. At sa pakikinig, natutulog Kaya hindi niya agad na-absorb yung salita ng Panginoon, nakapagbabago sa kanya, dahil salita ng Diyos lang ang makapagbabago sa atin, tulog. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, sa tuwing magtuturo siya ng talinaga, ang may tainga, ang may pandinig, dapat makinig. Lahat ba tayo may pandinig? Tungkulin natin makinig, huwag ka matulog. Huwag kang matulog. Huwag kang matutulog. Pipikit-pikit Patawarin niyo ako. Ginagawa ko rin yan. Dahil talagang, aywan ko, mahina na talaga. Tuloy tayo. So, ang regeneration, diyan nagmumula ang faith and repentance. At ang application ng faith and repentance ay sa conversion. Okay? Pag mayroon kang totoong faith at mayroon kang totoong repentance, talagang makikita sa iyong pagbabalik loob sa Diyos. You will hate sin. Kapupuutan mong kasalanan, kapupuutan mong bisyo. Pero hindi ka na alipin ng bisyo. You're free. Malaya ka na sa kapangyarihan ng kasalanan. Wala ka na sa bondage ng kasalanan. Pero hindi pa rin tayo malaya sa presence of sin. Darating yun sa glorification. Malaya tayo sa presence of sins. Revelations 21 verse 8, wala nang pagyak, wala nang pagluha.
wala nang kamatayan sapagkat malaya na tayo sa presensya ng kasalanan. So, Acts 21 verse 20, yan pong layunin kung bakit masipag tayo mangaral ng salita ng Diyos, sapagkat sa pangangaral ng salita ng Diyos, ano po ang binibigay? Faith and repentance. Okay? I-summarize na natin. Faith and repentance ang ating pong hangad sa ating pagtuturo, pangangaral, na mayroong pagbabago ang mga tagapakinig. May maliligtas sa mga nakikinig. Kaya tingnan yung sabi sa Acts 21 verse 20. Nang kanilang marinig iyon, mayroon silang narinig. Pinuri nilang Diyos at sinabi sa kanya, nakikita mo, kapatid, kung ilang libo sa mga Hudyo ang sumampalataya at silang lahat pawang masigasig. I'm sorry. 21 ba? O 20? 21. Mali ata. Again. 21. Okay, 20:21. Verse 20, hindi ko pinagkait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na kapakipakinabang at hayag na nagtuturo sa inyo at sa mga bahay-bahay tungkol sa pangangaral, na nagpapatotoo sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego tungkol sa pagsisisi, tungo sa Diyos, pagbabalik loob sa Diyos, at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So kailangan ang gospel po ay kailangan ungkatin ng kasalanan at ipakilala si Kristo na tanging pag-asa. Kaya nga, kapag tayo po ay tinatamaan tungkol sa kasalanan, ang ibig sabihin niyan, tinatawagan kang magsisi at magbalik loob sa Diyos. Manampalataya ka. Huwag tayong magagalit kapag tayo'y natutumbok sa ating kainaan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay matalas, magkabilay talim. Alam niya ang ating kaloob-looban. Kanya nga, sa pangangaral, ang layunin natin is conversion. Sila ay magbalik loob sa Diyos at sumampalataya kay Jesus sapagkat alam natin nangyari sa kanila ang regeneration. So, sa ating pong pag-aaral, gusto kong basahin natin ang Acts 3:19. Acts 3:19. Ito po'y pangyayari ni Pedro at ni Juan nung sila'y patungo sa templo upang dumalo sa pulong panalangin. At sa daan, may nakita silang isang bulag mula sa kanyang pagkabata. At siya po'y nanglilimos. At si Pedro at si Juan, wala silang maibigay na pera, kundi ang sabi niya, ibibigay namin sa iyo si Jesus. At siya'y tinulungan ni Pedro na tumayo sa pangalan ni Jesus. At na katayo ang taong ito. Kaya nga, chapter 5 pala yun, no? Itong sa chapter 3, ang sabi, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Now, ito pong pag-aaral na ito, mga kapatid, ang layunin sa talatang ito sa ating umaga ngayon, ipaliwanag ang totoong kahulugan ng conversion. Pagbabalik loob ayon sa Biblia, hindi ayon sa kwento ng mga tao o sino mang mayroong karanasan, kundi ayon sa Biblia ang pagtuturo. So nakita natin na ang conversion po ay nangyari dahil sa dalawang composition. Ang pagsisisi at pananampalataya. At ang conversion, itong conversion ay bunga po ng regeneration. Hindi pwedeng regeneration muna, effectual calling muna bago conversion, o di kaya conversion ay sunod ay effectual calling, kaya ka tinawag kasi nga ikay na-convert. Hindi po ganon. Mayroon pong
pagkasunod-sunod ang ating kaligtasan. So, sa ating nakita kanina, conversion ay binubuo ng dalawang bahagi. Paulit-ulit kong sinasabi, pagsisisi at panampalataya. Hindi maaaring magkahiwalay ang dalawang ito. Pagdating po sa kapanganakang muli, upang mangyari ang ating pong panibagong bahagi ng kaligtasan, kung tawagin, is pagbabalik loob, conversion. Dito po, tignan natin ang isang bahagi ng biyayang yon, ang pagsisisi sa conversion. Mas bigyan natin ng diin ang pagsisisi sa conversion. Ito po ay, ibig sabihin ng conversion, pagsisisi, tayo ay papunta halimbawa ng Makati, no? Makati halimbawa, nagbalik loob ka, nagsisi ka, nagbago ka ng isipan, bumalik ka 180% degrees pabalik ng Pasay. Nung tayo po ay ma-convert, na-regenerate, binigyan tayo ng Diyos ng pagsisisi, okay? Tayo po'y patungo sa kapamakan, sa kasalanan, pero nagbalik loob tayo papunta kay Jesus Christ. Yan po ang ibig sabihin ng pagsisisi. 190 degrees ba? 90. 160. Pag 360, tama. 360 degrees, ano? Pabalik. Tama ba yun? 180. May na ako sa arithmetic. Okay. So, 180 degrees, bumabalik tayo. Patungo tayo sa kasalanan, kapamakan, nanumbalik tayo sa Diyos, kay Kristo, upang sumampalataya. So, bibigyan natin ng pansin yung pagbabalik loob sa Diyos. Pagbaling mula sa kasalanan patungo sa Diyos. At sa pagbaling po, sa repentance, kabilang dito ang kalungkutan. No? Andun yung nalulungkot tayo sa ating mga nagawa, nakaraan. Nandun tayo na tayo po ay talagang namumuhi sa ating buhay nakaraan. Nagagalit tayo. Kaya nga, isang bagay na ating kinamuhian ay hindi natin pwedeng balikan, di ba? Yung kasamaan natin. At ang pagnanais natin ngayon ay talikuran na ito. Huwag na itong bigyan ng pansin. 2 Corinthians 7:10. 2 Corinthians 7:10. Ganito pa sabi, sapagkat ang kalungkutang naayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi. Ano ibig sabihin nun? May kalungkutan palang hindi ayon sa Diyos, hindi pagsisisi, o hindi pagbabalik loob, mayroong kalungkutan dahil nahuli ka sa iyong kasalanan. Di ba? Yung mga magnanakaw, pag nahuli, umiyak yan eh. Sinungaling yan eh. Hindi yun tinutukoy na pagsisisi rito sa 2 Corinthians 7:10. Ganito sabi, sapagkat ang kalungkutang naayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam. Subalit ang makasalibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. So mayroong pong pagsisisi o kalungkutan na patungo sa kamatayan dahil hindi totoo. Pero totoong pagsisisi ay nagbubunga ng buhay, ng kaligtasan at hindi ipinagdaramdam. Ano ibig sabihin nun? Hindi rin pinagsisisihan ng kanyang pagsisisi. O hindi niya pinanghihinayangan yung kanyang tinalikuran na kasalanan. Now, like for example, si Peter, siya ay alagad na ng Panginoon, right? He believes Christ. Sabi pa nga niya, kahit na patayin kami, Panginoon, hindi kami hihiwalay sa iyo. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, ngayong gabi, bago tumilaw ang manok, ikakatuwa mo ko 3 beses. Nakita natin 3 beses tinatwa ni Peter ang Panginoon bago tumilaw ang manok. At nung marinig ni Peter yung pagtilawak ng manok, umiyak siya. Why? Tama ang Panginoon eh. Iyabang niya lang eh. Akala niya totoo siyang lingkod ng Panginoon pa. Hindi pa perpekto. Pero nagawa niya magkasala. Anong gawa ni Peter? Nagkulong sa bahay, nalulungkot kasi patay ng Panginoon. Akala niya wala ng pag-asa. Pero nung pangako na si Jesucristo ay nabuhay, agad silang pumunta sa tabing ilog makipagtagpo sa Panginoon, sa dagat, di ba?
Sabi na mangingisda sila, pero actually, yun ang meeting place ni Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, pumunta kayo sa Galilea dahil pupunta ako doon. Sabi si Pedro pumunta roon. Kaya nung makita nila nandun si Kristo, si Pedro nasa bangka, anong ginawa ni Pedro? Nung makita ang Panginoon, nagluluto na roon sa tabi ng, sa dalampasigan Ang ginawa ni Pedro, hindi na naghubad Yung buong baro niya, dumayab siya at pumunta sa Panginoon. At nung sila'y kumain na, sabi ng Panginoon, Peter, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Ano yung pinapakita nun? Tinalikuran niya yung kanyang kasalanan, kinalungkutan niya. At mahal na mahal niya ang Panginoon. Sa ikalawang pagkakataon, iniibig mo ba ako? Nasaktan muli si Peter, umiyak. Dahil alam niya napakabigat yung ginawa niyang pagtatwa sa ating Panginoon. That is pagsisisi. Opo, Panginoon. Pangatlo, batid niyo po, Panginoon. Sinabi niya na, mahina siya. Yan po yung kalungkutang nagdadala sa kaligtasan. But, narito si Judas. Si Judas, na makita niyang sa Panginoon ay hinuli, sinaktan. Pumunta siya roon sa templo para isauli yung kanyang perang natanggap na pambayad. At ang sabi nung mga pare, ano pakailan namin dyan? Hinagis ni Judas ang pera at tumiyak siya, humagulhol. Anong ginawa niya? Nagbigti patungo sa kamatayan. False repentance. Hindi yon bunga ng regeneration. Kaya hindi totoong conversion yung kanyang naranasan. Walang totoong pagbabalik loob sa Diyos. Kaya tanong ko sa inyo, totoo bang pagsisisi yung naranasan niya? Totoo bang pagsisisi at kalungkutan sa nagawa niyong kasalanan ang naranasan niyo ngayon? Bakit ginagawa niyo pa? Bakit ginagawa niyo pa? Palay ko ito yung time na dapat ka magsisi. At sabihin mo, Panginoon, hindi totoong pagsisisi yung aking ginawa. Patawarin mo ako, Panginoon. At yung paghingi natin ng kapatawaran, pag-amin natin ng kapatawaran, yun po yung pananampalataya kay Jesus. Kaya ang conversion composed of two elements, repentance and faith. Hindi ka pwedeng mag-repent na hindi ka lumalapit kay Kristo. Tulad lamang yan ng New Year's resolution. Ang New Year's resolution, sasabihin, hindi na ako inom, hindi na ako maninigarilyo. Nagawa niya. 3 months, 2 months. Pero after that, balik naman siya. Why? Sapagkat yung kanyang pagtalikod sa kanyang bisyo, hindi niya sinampalatayanan si Kristo upang tuloy-tuloy siyang magbago. Walang conversion. Kalungkutan lang sa kasalanan. Resolution. Outward reformation na hindi bunga ng regeneration. Tulad yan ng isang taong nalulunod malakas siya. Talagang pinipilit yung sarili niya makalangoy siya at maligtas siya. Pero bandang huli wala na talaga siya magagawa. So humingi siyang tulong. At mayroong taong lumapit sa kanya at inakay siya. At ang ginawa niya, sabi ng tao, huwag ka nang mangampay, huwag ka nang ililigtas kita. Pinakawalan niya yun. He repent sa kanyang kakayanan. Nagsisi siya sa kanyang kakayanan. Hindi siya maliligtas doon kundi pinaubaya niya na siya ay kunin ng tagapagligtas niya. That is conversion. Tumatalikod tayo sa ating nakaraan at namumuhay tayo sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga, ang bunga ng muling kapanganakan, hindi ito natural na gawa ng tao. Ito ay gawa ng Diyos. Tulad ng bumbilyang yan, hindi yan iilaw hanggat hindi nakasaksak sa kuryente.
buhay din natin, bagamat tayo'y nilikha ng Diyos, hindi tayo mabubuhay bilang liwanag ng Diyos kung wala pong koneksyon tayo kay Kristo. Walang conversion. Kaya hindi tayo makapagmamalaki. May pagmamalaki ba ang bumbilyang yan? Wala. May pagmamalaki niya, mayroon siyang kapangyarihang nakakonekta sa Kanya. Ganon din sa atin, mga kapatid. Kaya nga, ang ebidensya po ng bagong kapanganakan o ng conversion ay bagong buhay. 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. Wala na yung dati. At ang kasalukuyan ay nagpapatuloy sa pagbabago. At alam natin, ang isang Kristiyano, may tutulad sa punong mangga. Mabibigyan mo lamang ng maliwanag at papaliwanag ang iyong anak tungkol sa puno ng mangga kung makita nila ang bunga. Kung puno lamang ng mangga, ituturo mo sa anak mo na wala pang karanasan, ipapakilala mo lang iyan ang mangga. Pero kahit saan siya punta, hindi niya makilala ito hanggat hindi niya makita ang bunga. The same with us. Sa atin bilang Kristiyano. Kahit sabihin mong ako'y Kristiyano, matagal na akong dumadalos. 30 taon na ako. Manggagawa ako ng iglesia. Pero kung wala po ang bunga ng conversion sa buhay mo, hindi ka matatawag na Kristiyano. Sarili mo lamang nagsasabing Kristiyano ka. Kaya dapat makita sa atin ang bunga. Ang conversion life. Kung ikaw ay mangga, makita dapat sa iyong bunga. Anong silbi ng puno kung walang bunga? Maring malaki, matikas, mayabang, hambog. Pero ang pakinabang mo kung walang bunga. Ganon din po ang conversion. So conversion po ay mahalagang bahagi sa order of salvation. Napakalaking bahagi yan. Hindi ito simpleng panlabas na pagbabago, kundi pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya kay Kristo nang wala pong katapusan. Wala pong, sa Bisaya pa, salang. Hindi mamaya, okay, walang gana, okay. Hindi po. Kailangan nakikita. Ito ay bunga ng kapanganakang muli, ang totoong conversion. Laging may ebidensya sa buhay ng isang taong tunay na ligtas. Kaya nga, as a Christian, sinasabi tayo Kristiyano ngayon, nandito na tayo eh. Dahil ito'y nangyari na sa atin. Anong kailangan dito sa sanctification? Magsikap tayo. Andun na po papasok yung pagsisikap ng isang Kristiyano. Sa lahat ng gawain, sapagkat lahat po ng means of grace, pagbabasa, pagsishare, pagdalo sa prayer meeting, pagdalo sa pagsamba, huwag kayong maniwala sa sinasabi ng pagdalo sa pagsamba ay hindi nababatay ang sukatan ng pagiging Kristiyano mo. Totoo yun. Ang pagiging Kristiyano hindi nakukuha sa pagsimba, pero ang sukatan ng totoong Kristiyano makikita sa bunga ng pagsamba at panalangin. Hindi tayo sumasamba para tayo maligtas. Kaya tayo sumasamba dahil tayo po ay naligtas na. Sapagkat kung tayo sasamba para maligtas, tayo po'y nagtitiwala sa kautusan. Nagtitiwala tayo sa utos ng tao, pagsisikap ng tao. Pero we love God because He first loved us. Ang pag-ibig ng Diyos, ito ang nagligtas sa atin. Kaya tayo nakakaibig na sa Diyos. Ang utos sa atin at ang tanging makagawa nito ay totoong Kristiyano, love God above all, with all your heart,
with all your soul, with all your spirit. Hindi po yan magagawa ng unbelievers. Yan po ay gawain ng totoong mananampalataya. Kaya ang buhay Kristiyano seryoso, sapagkat seryoso ang Diyos na tumawag at nagligtas sa iyo. Plano niyan from eternity past, na sa takdang panahon ikaw ay matawag at maligtas upang maglingkod sa Kanya. Naunuhan po ba? Conversion. Tayo manalangin. Panginoon, nakita namin ang biyaya ninyo sa buhay po namin. Na tayo tunay ng aming kaligtasan ay kaloob nyo lamang.